Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Magandang gabi. So, ano ba yung ano natin? Gagawin. Shoutout muna pala tayo. Shoutout dito, unang-una kay yung ano na lang ha, yung nag-comment na lang kagabing video. Sir Erwin Rafael, hello. Sir Rod PC. Gawan mo ng reacting yung about sa 3i Atlas na pumasok. Tinatakpan kasi ng NASA kung ano talaga yun. Yung parang alien. Alien daw yun eh. Parang fleet ng alien eh. I don't know, no? Whatever it is, no? Kung alien man yun, sana magkaisa tayo. Ma'am Erica Malfoy, hello. Ma'am Evangeline Torres, hello. Sir Joban Gamyao, Sir Glenn Gisando. Diba? Sir Albert Albento, hello. Ma'am Roselier Caneda. Sir Verge or Ma'am Verge Vivar. Ma'am o Sir? Sir Sentinel, hello. Sir Tata Mosquera, hello. From Palawan, to si Tata Mosquera. UPS, hello. Ma'am Angelica Canino. Daddy Dens TV, hello. Sir Momong, hello. Kamusta na? Ma'am Jocelyn Tolentino Celones. Sir Martsan, hello. Sir GC719, Sir Pronok Rivera. Na-react nyo na si Fishball Boy sa KMGS. Ay, hindi ako interesado dun kay Fishball Boy. Yung sa rally yun, di ba? Sir GC719 na, Ma'am Linta Mori, PCCP Tech. Hello. Sir Lethal Re-upload. Si Sir Janjan Espiritu, hello. Sir Domingo Arador, hello. So proceed tayo agad dito sa unang video. Ano to? 2 minutes lang naman eh. Pangontra sa mga lindol. Yung nag-viral yung sinuntok niya yung sahig. Ito ba yun? Tingnan niyo pong mabuti si tatay ang ginawa niya. Ito po ay mga sinaunang pamahiin na sa napakatagal na pong tinuturo sa kasangkatauhan noon. Ang ginawa po ni tatay yan, malakas yan na linggo. Kuha yan sa CCTV. So tignan niyo yung ginagawa niya. Lumabas siya. Tapos hinampas niya ng napakalakas ang kanyang kamay. Tapos inikot niya ng 3 beses. Tapos tinusok niya ulit. Pangsumpa kasi yan sa lindol. Tignan niyo, tumigil ang lindol. So, i-slow mo natin ulit ha. Tignang mabuti po ang kanyang ginawa. So, yun po ang gagawin ninyo sa tuwing meron pong lindol. Kasi meron pa po talaga, hindi po yan matatapos po ang lindol. Okay, sunod-sunod na yan. Meron pa talagang pamunta pa po sa, meron pa yan sa ayos yung kilay ni ate no? Mindanao. Ang gawin nyo, ito, try po ninyo. Basta meron lang po talaga kayong paniniwala. Okay, pag may lindol. Pag walang paniniwala, hindi epekto. Ganun nyo po ang dalawa yung kamay. Tapos, sambitin nyo po yung Arab Igusum Viva Trinidad. Tapos, para kayong nagtusok ng itak sa lupa. Na talagang super lakas. Ganun nyo po sa... Sundan nyo lang po yung ginawa ni tatay. Tapos, tignan nyo po kung anong napaka-clockwise pa siya or counterclockwise ang ikot ng kanyang kamay. Tapos, 3 beses yon ihampas nyo o itusok nyo ulit ng napakalakas. Ganun nyo po sa lupa ang inyong mga kamay. Tapos, hanggang sa tumigil yung lindol. Hanggang sa tumigil. So, hihintayin mo. Kasi ang average na lindol saglit lang naman ang lindol, di ba? Average duration ng earthquake, ilan ba? Average duration. Alam ko segundo lang yan of Earth
Quake. A fraction of 10 to 25 seconds nga lang yan eh. 'Di ba? Pero may mga case na umaabot siya ng 2 minutes. Pero hindi siya yung ganong katagal. So meaning titigil at titigil talaga yung lindol. Ito, hindi nyo ba nakita? Ayan 10 to 25 seconds yung average. Pero minsan, mga 2 minutes, a few minutes sinasabi din. Pero bihira naman yun. Yung sa Davao, feeling ko, let's say sabihin mo ng 30 seconds, ganun. Or kasi yung the moment na gagawin mo pa lang ito, ma'am, nakatakda na talagang tumigil yung lindol nun. Tsaka ito pa, sabi niya kasi may orasyon. Taga saan kaya si ma'am? Taga saan si ma'am? Wait lang ha. Nag-viral kasi yun yung sinuntok yung, yung lupa eh. Para tumigil yung lindol eh. Kinakapitalize niyo yung lindol eh. Ma'am naman eh. Gusto ko malaman taga saan si ma'am. Kung taga Luzon ka ma'am, or taga dito ka sa amin, ikaw na lang ang gumawa para sa amin, di ba? Tapos magturo ka rin sa bawat lugar, magturo ka na lang ng isang tao. Kasi lahat kami magaganyan pagka nakaranas ng lindol. Taga saan si ma'am? Taga Usamis. Di just sa Usamis, ikaw na lang ang gumawa nun para to min parang, alam mo yun? Yan. Tapos, yung aram igusong bibatid after. Kasi sa sinaunang panahon po, ang ginagawa ni tatay po ay ang pagbibigkas siya ng Latin word sabay bagsak niya sa kanyang mga kamay sa lupa. So nakikita ko din dati yung lula ko na malakas ang hangin, dala ng ulan, may Latin silang binibigkas, sabay hampas niya sa itak sa kalangitan. Gumagalaw na po ba ang ring of fire po? Ibig sabihin, ito yung may color orange, yan po yung lindol. Ito yung mga pinagdadaanan ng mga lindol. Tamo, may scientific ka pang sinasabi dito. Paano mo mapapatigil? Gagalaw naman talaga yan, one way or another. Di ba, min? Ito naman to si ate. Anyway, bahala kayo dyan, kung naniniwala kayo doon, ang naiinis lang ako, kinakapitalize yung lindol sa mga ganyang bagay. Then ito pa, si Rudy Baldwin, shout out kay Ma'am Perry Aba. Ito, di ba, nagkalkal na naman ng prophecy niya. Nakalagay dito, animoy may sa ilalim ng dagat, isang enerhiya na dadaan sa Japan at California na mawalan lahat ng kuryente. Tandaan, amang natin ang September 5, 7, 25. Ito may date siya, at October 7. Ano na ba ngayon? 10 eh. Mali yung date mo eh. Sasabihin na naman ng iba, Hindi, at least malapit doon. Hindi. Kung visionary yan, dapat sakto. Diba? Tapos ang nilagay dito, paulit-ulit ko nakikita yan, at kung ano man ang kanyang pahiwatig, dapat nating paghandaan. Sana maunawaan nyo kung bakit may mga bagay na hindi dapat post dahil na din sa ibang tao o Pilipino ay iba ang kanilang pananaw sa mga bagay-bagay. May naniniwala, meron naman hindi, at hindi natin ma-please lahat ng tao sa kanilang paniniwala. Meron namang malawak ang pangunawa at meron namang toxic ang isip. Ako ay tao lamang, kung ano man pinakita ng Diyos sa akin ay hanggang dun lang ang aking masasabi. Kung tanongin nyo ako kung paano, ay hindi ko po mapapaliwanag sa inyo dahil siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Yun na nga dapat hindi ka nagdideklara ng mga ganyang bagay. Unang-una, yung pagsabi mo, katulad nito, nagbigay ka naman ng date niyan, mali-mali naman, hindi rin nakatulong ito. Diba? Tapos ito pa yun, may ano pa dito. Lahat ng ito ay hindi babalik sa atin. Mga taga-California, dapat maging handa kayo
dahil mas sobrang nakakalungkot ang dinanas nyo sa hamon ng kalikasan kumpara sa Japan. Tayo sa Pilipinas maging handa din biglaang the big one daw. Maging handa tayo buwan na bear, ganon din sa Japan dahil ang the big one ay hindi lang ilang beses ito yayanig, kundi 2 beses at masundan pa ito ng aftershock. Normal yung aftershock sa mga lindol. Buwan ng September at October paghandaan natin ang hamon na matawag nating dilubyo. Sa bansang Japan, bumabalot ang kulay na pula. Wala eh. Hindi siya specific eh. Ano, i-credit na natin kay Rudy Baldwin yan? Hindi specific yung sinasabi eh. Anyway, bahala kayo no kung feeling nyo totoo yan, edi totoo. Na kung tutuusin, wala naman na itutulong yan eh. Sabihin na natin totoo, sige. Totoo. O paano nakatulong to? Hindi nga napaghandaan eh. Mali, nagbigay nga ng date na no, mali-mali naman. Kahit pa sabihin natin seryosohin to eh. September 5, 7, 25. Diba? Yan ang binigay na date. 30 nangyari yata eh. September 30 or October 1. Oh. September 30 yata, diba? Yung sa Cebu. Tapos, October 10 naman ngayon yung sa Davao. Anyway. Bahala kayo. Next. Ito naman kay Sir Grips, no? Sana makover natin yung kay Sir J. Costura. Ito, Sir Crips, may nag-forward na naman. Sa bintana daw. Ang bidyong ito ay mula kay TikTok user, Maisog Girl, na sa palagay ko ay minsan nyo na rin napanood sa TikTok dahil siya ay nakilala sa kanyang mga livestream habang siya ay naglilibot sa mga haunted na lugar at sementeryo. At sa bidyong ito na ibinahagi nga ni Maisog Girl nitong nakaraan, ay meron siyang nakuna na nagbigay ng kilabot sa kanyang mga followers. Para siya nalalaman niya talaga. Kaya may usap ko, panoorin niyo lang siya. Hindi nakikita yan. Hindi mapakali yung hindi lang nakikita, nararamdaman niya talaga. Makikita niya. Nakikita niya na. Pusa yan, ano? Kasi sumilip kayo sa labas. Oh my God. Mag-hi kayo guys. Hi kayo. Sorry. Same kanina guys. Oh, yeah. Sorry, ano ba? Mula sa bintanang ito malapit sa pusa, ay bahagyang makikita ang animo. Tingnan natin ha. Parang daw eh. Filter. Hindi ito. Ito. Yan. Mukha ng isang tao Pare dolya lang ito. pistulang nakatayo mula sa labas na nakasilip din sa kanila at tila ba nakangiti pa. Oo nga no. Oo nga no. Nakikita niyo ba? Wait lang. Oo nga, mukha siyang nga. Naniniwala si Maisog Pero totoo ba yon? Totoo ba yon? Malay mo, totoo naman, pero Girl pati na may pero no? ang mga followers na posibleng isang multo ang nagpakitang ito mula sa bintana. At ayon sa ilang comments ay posibleng pinoprotektahan sila ng pusa na makikitang nakaharang sa bintana. Pero posible nga kaya na isa itong multo. The feeling ko pare dolya ito. May something yun dyan sa labas na ulitin natin yung video ha. Ulitin natin yung video. Meron siyang nakuna na nagbigay ng kilabot. Oh, Maisog Girl. Wag kang mamimeke, please. Ganda ng karir mo ngayon sana. Para siya Pero feeling ko hindi niya naman pineke. nalalaman niya talaga. Kaya may usap ko, panoorin niyo lang siya.
So ang focus nila dito yung pusa. Yun doon palang kaduda-duda na ako eh. Kaduda-duda na yung kahit ako, halimbawa may pusa ako, anong ano diyan, ganyan din naman ang pusa ko sa bintana eh. Wala namang kakaiba sa pusa eh until such time na may nakita na sila. Yung part na yun ang hindi ko ma-process sa utak ko eh. Hindi nakikita yan. Ano yun yung gumalaw na yun? Hindi nakikita yan. Hindi mapakali yung ano, hindi lang nakikita, nararamdaman niya talaga. Nakikita niya. Nakikita niya, nararamdaman niya. Oo, kasi sunod Pinofocus niya dito eh. May expected siya na magpapakita dito eh. 'Di ba? kayo sa labas. Oh my God. Mag-hi kayo, guys. Ayun. Mag-hi kayo. Sorry. Same kanina, guys. Oh, yeah. Di meron. Sorry, di ba? Expected niya na may magpapakita dito eh. Mula sa bintanang ito malapit sa pusa, ay Kasi kung tutuusin, pusa na nakaupo lang dyan, walang big deal dun. May big deal ba dun na yung pusa nakaupo dyan? Hindi ko nakikita. Ako, marami akong pusa. 30 ang pusa ako, mga kababayan ko. Pero umuupo ng ganyan, hindi ko naman binibig deal. Then, ang nakakapagtaka dito, followers. Para siya. binigdil nila yung pag-upo ng pusa. Then, nakakapagtaka dito, bigla niyang izoom ito na wala pang nakikita. Tamo ha? Hindi nakikita yan. O zinuzoom niya na agad. Sinuzoom niya na agad nang wala pa siyang nakikita na bigla may magpapakita later on. Nakikita niya. Nakikita niya, nararamdaman niya. Tamo. Kasi sunod Alam niya agad kung saan magpapakita eh. Pwede naman dito magpakita sa taas. Pwede dyan. Pero dito niya kayo sa labas. inaano. Actually, dun nga nakatingin yung pusa eh. Dapat dito mo ano yun, kung susundin mo yung logic ng pusa. Oh my God. Mag-hi kayo, guys. Ayun. Mag-hi kayo. Sorry. Same kanina, guys. Oh, yeah. Di meron. Sorry, di ba? Mula sa bintanang ito malapit sa pusa, ay bahagyang makikita ang animoy mukha ng isang tao na mistulang nakatayo mula sa labas, na nakasilip din sa kanila at tila ba nakangiti pa. Pero kung tutuusin, mukha talaga siyang tao. To be fair naman. Oo. To be fair, mukha talaga siyang tao. Ayan yung ilong oh. Now, kung yan ay fake o hindi, sa percentage, no? 75% peke ito. Sa akin lang ha. Now, kung sa inyo 100% totoo yan, at aawayin nyo na naman ako na lahat na lang sa akin ay peke, eh di totoo. Walang pumipigil sa inyo isipin totoo yan. Ang pinapakinggan nyo lang yung tingin ko lang. 'Di ba? Kung sa inyo totoo yan, go ahead. Totoo yan sa inyo. Sa akin hindi. Kung ano man yan, hindi ko alam. Kasi kung mapapansin mo yung highlights nito, nagbi-bleed dito eh. Ayan oh, yung chick niya nagbi-bleed din dito. 'Di ba? Doon to. Pero sa akin, ang tinitingnan ko kasi circumstantial eh. Parang, saktong-sakto na zoom niya doon sa lugar kahit wala pa nagpapakita. Then bigla nagpakita to. Naniniwala si Maisog Girl pati na ang kanyang mga followers na posibleng isang multo ang Naku, ma'am, maganda na ang karir mo, ang ganda na ng exposure mo. Na TV patrol ka na, tapos, wag ka. Ay, naku. Bahala ka, karir mo naman yan eh. Kasi, once na matsambahan kang nameke ng isa, sabog ang karir mo. Sayang yung sayang yung credibility, sayang yung exposure. bintana. At ayon sa ilang comments ay posibleng pinoprotektahan sila ng pusa na makikitang nakaharang sa bintana
Pero posible nga kaya na isa itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang video inyong mapapanood ay mula kay TikTok user Bills Kawai. At kuha ang video ito sa loob ng isang eskwelahan, isang gabi matapos ang kanilang practice para sa kanilang magiging performance. Ayon sa kanyang kwento ay nagsimula ito nang magtungo sila sa banyo ng school at makarinig sila ng boses ng isang babae na umiiyak. Kaya naman dali-dali silang tumakbo pabalik sa kanilang classroom at sama-samang nagdasal kasama ang kanilang guro. Sinubukan nilang i-record ang kanilang pagdadasal at narito ang mga sumunod na nangyari. Inilabutan ako ah. Kinilabutan ako, oo. Pero, too good to be true eh. Pero malay mo, ganun talaga, di ba? Di natin masabi. Kasi ako, yung kukunan ng video, bakit kukunan nyo pa ng video na nagdadasal kayo? Supposed to be, ano yan eh. Or sana tinutok nyo yung camera doon, ano? Ba't kailangan mag-video kayo kung totoong, ano? Hindi ko rin ano. Pero, masyadong, yung iyak eh. Too good to be true. Pero, hindi ko malay mo, totoo naman. Kasi, ang unang humahati ng ano ko, may teacher silang kasama eh. Kung teacher man yung naglilid ng dasal, no? I don't think na kukonsintihin ng teacher na mag-imbento sila. 'Di ba? Pero at the same time, yung iyak, kasi kung ganito kalakas, dapat magpapakita na ng takot itong mga to eh. Tingnan mo ha. Dadasal. Sabagay, hindi naman natin nakikita yung facial expression nila. At narito ang mga sumunod. Pero, anong school ba to? CP... Ate, baba mo nga yung ano mo, yung kamay mo para makita ko anong school. Bagay, hindi naman natin nakikita yung facial expression, ano? Pero, binura kasi yung mukha eh. Hanapin ko nga sa FB to. Kung mahahanap nyo nga yung link nito, ibigay nyo nga sa akin. Gusto ko makita yung facial expression eh. Sa loob ng kanilang classroom ay maririnig ang malakas na pag-iyak ng animoy isang babae. Gayunpaman ay hindi sila nagpapigil dito at patuloy silang nagdasal hanggang sa tuluyang maglaho ang boses. Matapos na kumalat ang bidyong ito, bagamat may mga nagsasabing totoong haunted ang eskwelahan, ay may ilang nagsasabi na baka meron lang nagbibiro sa kanila. Gayunpaman, Pwede rin ano. Kasi masyadong too good to be true yung iyak eh. Kasi kung EVP yan, men, yung ganun kalakas, ito ha, based on experience ng ibang paranormal investigator.
Kasi ang multo kasi kailangan niya ng energy para makapag-produce ng manifestation eh. Halimbawa, magdi-drain muna ng kuryente o sisip muna sa kuryente. Then pagka ginawa nila yon, madi-drain uli yon. Yung ganun katagal na sigaw, ubos ang energy nun. Parang nag-exceed pa. Sobrang powerful naman nun. Diba? Sa akin, ano talaga, too good to be true eh. Pwede yan siguro, kung ganon, no, yung umiiyak, isang ganun lang, hindi yung ganun katagal. Well, hindi naman, wala namang nakakaalam kung paano talaga nagwo-work ang paranormal. Pwede namang siguro hindi. Ang nagbibigay lang sa akin ng credibility nitong video na to, kasama nila yung teacher eh. Maliban na lang kung maloko din yung teacher. Di ba? Ay sinabi ng uploader na wala ng ibang taong naroon bukod sa kanilang class. Yan yung sinabi na wala ng ibang tao na nandoon. Hindi natin pwedeng panghawakan yung claim na yun. Kasi pwede nang due to confirmation bias yun eh. Sapat na na yung teacher niyan ang may credibility. Pero hindi ko sinasabing yun porkit nandiyan yung teacher totoo na. Sa akin medyo lang yun. May credibility na may teacher diyan. I don't think na papayag yun na na gumawa ng kalokohan na ganito kung ito ay kalokohan. 'Di ba? Pero who knows? Pagiging totoo nito, mas lamang pa rin sa akin ang hindi totoo eh. Siguro mga 60%, sige. 60% siyang hindi totoo. Pero boses nga kaya ng isang multo ang maririnig sa bidyong ito. Kasi masyado siyang malakas Kayo ba? eh. Yung sa sa Ghost Adventures nga na napanood ko, sumigaw lang ng isa pero hindi siya yung ganyang, ang lakas na ito eh. Diba? Ano sa tingin nyo ang isang ito? 60% or 65, sige. Ang mga bidyong inyong mapapanood ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Enjo, na isang haunted doll collector. At ibinahagi niya ang mga bidyong ito sa atin na nagpapakita na aktibo at totoong haunted ang kanyang mga manika. Narito ang mga video at panoorin nyo ito ng mabuti. Yung itong ball, wala sa akin credibility ito eh, yung cat ball. Pwede namang pang paranormal yan. Pero ang accuracy nito nasa lang eh, nasa 5% ganun. 10%, 'di ba? Kasi random talagang umiilaw yan eh, kahit wala kang gawin diyan eh. Kasi ang niyan, dapat mapailaw yan gamit ang movement. Pero sometimes kahit hindi naman gumagalaw yan, umiilaw yan eh. Kasi nga yung mechanism niyan, ko ha. Unstable kasi yung sensor niyan. Ilang beses ko nang ina-explain yung mechanism nung yung cat ball na yon, yung ghost ball. Cat ball debunk. Pag yung cat ball yung ginamit, ano ba yon? Yung video. Ayan oh. Makikita nyo dito, yung sensor niyan. Resting on a Yan yung sensor niyan. Sa loob, may bola, may aluminum ball siya na hindi talaga siya perfect na bilog. Diba? Ito yung yan yung cat ball, diba? Unahin natin. Ito yung itsura ng cat ball. Saan ba yun? So, ito yung cat ball. So what I have here is the inside of a cat ball. I've just taken Yan. Nilabas niya yung yung laman loob ng cat ball. May sensor kasi ito. Ang laman kasi ng sensor niya, yung aluminum na bola na hindi naman perfect na circle. Kaya yan, may tendency kasi na loose yan or hindi.
pagka yan ay gumalaw sa loob, sa di malamang dahilan, dahil sa looseness or ano, iilaw talaga yan kahit hindi gumagalaw yung bola. Kasi unstable yung ano yung bola niyan sa loob eh. So kung ang pagbabasihan natin ay pagpaparamdam yung cut ball, wala sa akin yun. Hindi ako convinced. Ako yun. Pero kung ako convince kayo, kahit na pinaliwanag ko na yung sensor ng cut ball, go ahead. Kasi mag-aaway lang tayo eh. Hindi to. Dapat yan makikita mo talagang gumugulong yan eh. Pero kung umiilaw lang, hindi siya pagka ilaw-ilaw lang, natin ang pag-ilaw ng device na tinatawag na cat ball o motion ball na iilaw hindi reliable yan. ating sender na tila ba nagagawang buksan ng kanyang mga manika ang kanilang TV. Ito. Sa ikatlong clip naman ay ipinakita ng ating sender na tila ba nagagawang buksan ng kanyang mga manika ang kanilang TV. Okay, tara remote. Ay, Fiona. Alam nyo ba na pwede ka mag-install ng remote control sa cellphone? Pwede yun eh. Or pwedeng dalawa yung remote mo. Yung remote control ng TV ko dati sa baba, nawala yun eh. Bumili ako ng isa. Nagkataon, nakita ko na yung luma. Dalawa. Hindi, Ay, Luna. Ay, Yuki. Luna. Tsaka ito ha. Ito pa yung matindi. Parang alam mo na agad na bubukas yan. Hindi man lang Ball o motion talagang hinintay ka muna ng multo na ipakita yung remote nandun. iilaw lamang kung meron mang gagalaw dito. Sa ikatlong clip naman ay ipinakita ng ating sender na tila ba nagagawang buksan ng kanyang mga manika. Tama ha, dito pa nga lang sa setup na to, kaduda-duda na eh. Yan ang remote ha, parang alam niya na agad eh. Na talagang bubuksan eh. Ang kanilang TV. Okay, tara remote. Ay, Fiona. Ay, Luna. Diba? Alam niyang ipaling kung kailan ibubukas yung TV. Ay, Yuki. Luna. Na, talidrag-on. Bullshit. Kadula sila. Ay, ako. Idulaan nila TV. Tara remote. Remote. Kung kamag. Oo nga, Bagamat napaka-convenient. nagagawa ito ng kanyang mga manika ay hindi naman natatakot ang ating sender at hindi naman siya nababahala sa kanyang mga manika bagkus ay namamangha pa siya sa mga ito. Pero kayo, kaya nyo rin bang mag-alaga ng mga haunted na manika? Paano kung yan? Magdala ng kutsilyo yan at manaksak yan. Wait, napansin ko na Meron pa ba? Ay, foreigner na to. Anyway, yan lang po muna yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.